Alam yung mga apo. Bago sa akin yan. Okay na, wala kasi ng boses ko. Ano, okay na? Okay na? Sige, salamat sa Panginoon at amen na. So, sa hapon ito, pinapawisan ako. Sige, tayo lang ay pumikit at manalangin. Sige, ulit tayo Lord kay Lord. Alam ko man dyan talaga si Lord. Amen. Pray tayo. Lord God, samahan mo lang po kami. Maitas ka, maparalang ka, mababa kami. In Jesus' name. Amen. Amen. Next ko hingin yung ilustrasyon kanina ni Pastor Alvin. Nasa ko rin na yun. Kasi, ako po siyempre, pag mahirap ka lang, di ba? Nakabubig kayo, walang kabila. Watch, walang rilo. Di ba ang rilo noon pag nasa bukid? Ay ano? Ano? Araw. Tama yun. Okay, basta araw. No? Kapag maga-maga, talaga yung shadow ay ano? Ang haba. Ang haba ng shadow. Pero pag unti-unti nagtatanghali, ano kayong oras na nagugutom na ako? Uy, medyo hindi na yung meriendahan na. Di ba? Gano'n? Tama? Sino nakakano? Tama? Nung pag walang rilo sa bukid, gano'n, no? Pagkatapos, kapag tanghali na, alas 12, ano yun? Tirik ang araw? Wala na anino. Tama yun. Kapag unti-unti habang tayo ay lumalago kay Lord, umiikli ang anino natin. At kapag si Kristo na ang sentro ng ating buhay, hindi na ikaw ang nabubuhay, wala nang anino mo, kundi ang kalwalhatian na ng ating Panginoon Hesus ang nakikita sa buhay natin. Amen mo ba? Ang tunay na maturity, more of Christ, less of us. Amen po ba? Hindi na ikaw. Kaya that is the very essence of being a Christian. Kaya sinabi ni Paul, I am crucified with Christ. Not I, but Christ liveth in me. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Sino na? Si Kristo na. Patay na ako, napako na ako. Kaya sabihin mo sa katabi mo, patay ka na. Ayan. Patay ka na. Yari ka. Ito. Review. Unang taon na anibersaryo. Kasi dito ako ng anibersaryo, di ba? Okay. Ano yung ating team? Ha? Yung kulay t-shirt, pwede silang lagay na big. Ano yun? Big imitators of God. Big yun. Di ba? Yun yung unang pin natin. Yun din ba yung pin natin, di ba? Nung tayo na gano'n? Big imitators of Christ. Yun yung una, di ba? Pangalawang taon. Ayun yung nga yung big indicator of Christ likeness. Yung pangalawang taon. Yan. Ano? Growing. Strengthening our relationship with God and others. Dapat hindi natin nalilimutan yan. Amen? Pangatlo, he must increase, I must. Sabi ko nga, ang gula-gula, yung una, big. Nakakalang bigla yung big. No? Big imitators of God. And then, strengthen our relationship with ano? Christ. No? And others. Doon pala, di ba? Kapag internalize natin, talaga lumalago na tayo at masasabi natin, tayo ay unti-unti na lumalago sa Panginoon. Amen po ba? Hindi na tayo nakikita. Tignan yung iba-iba na. Dati, iba-iba si Ate Ella, no? Yung andun pa yung kataraya sa mukha, pero ngayon, mabait na. Joke lang! Ito kaya, alam niyo, ito yan. Kailan lang bago ako pumunta
rito, bago ako pumunta kami rito, no? Pinabili ako ng biyanan ko pinabili ako ng itlog. May tinda ng itlog nila, kaya lang malayo. Magang-maga, o magahan. Bili ka itlog. Pabili itlog! Yung isang mamahalin, yung isang umurahin. Yung mamahalin? Kasi meron kami synthetic itlog, at saka meron kami organic itlog. Alam niyo yun? Ano yung synthetic? Ito yung ano yun? Di ba merong itlog na yung manok na kahit natural lang sa... Di ba mangingitlog kapag yung lalaki, kumain manok ay siping. Pagkatapos, mabubuntis, pagkatapos mangingitlog. Ngayon hindi na gano'n, di ba? May pinakakain na. At kung anong kinakain, within 30 days, mangingitlog yan. Tama? Ang tawag doon ay synthetic. Kahit hindi nangingitlog, synthetic po yun. Ang organic, yung natural. Yung sinipingan ng tandang, si tandeng. Okay? Pagkatapos, nabuntis. Yung isang itlog, kahit lim-liman yan, dahil walang buhay sa loob, walang sisiw yan. Walang buhay eh. Tama? Synthetic. Ano ba ang pagsabi synthetic? Parang peke. Tama? Ito totoo, kagayang-kagaya, pero walang buhay sa loob. Ito organic, merong buhay. Kaya kapag siya'y nilimliman ng inahin, magkakaroon ng sisiw, lalago. Okay, parang Christian ha? Lahat dito organic. Amen? Lahat dito organic. Amen? Ibig sabihin, may buhay sa loob natin. At siguradong tayong lalago. Siguradong tayo maging katulad ni Kristo. Bakit? Kasi yung buhay ni Kristo ay nasa atin. Ang synthetic, parang Kristiyano, pero hindi lumalago. Walang nangyayari. Walang pagbabago. Ang tawag doon, synthetic Christian. Di ba? Anong tawag doon? Synthetic. Baka naman sabihin, ikaw synthetic. Kung maalala doon, sigurado yun. Diba? Pero sa Diyos, Hong Kong, walang synthetic. Lahat may buhay sa loob niya. Amen po ba? Amen. Iisa lang kasi yung ay, lahat, he must increase. I must decrease. Kaya na naman ako, punta ulit ako sa araw. At saka buwan. Di ba kapag gabi, may liwanag ang? O kaya may kantang, maliwanag na buwan. Alam ni Pastor, ngayon pa lang yan. Araw kasi kanta ng matatanda yun. Ang buwan, wala naman siya totoong ilaw. Nangihilaw lang yun sa ilaw saan? Sa araw. Pero pag sumikat ang araw, nawawala ang liwanag ng buwan. Tama? Kasi nag-appear na yung greater kaysa sa araw, sa buwan. Unti-unti nag-a-appear na si Lord. Because He is not just greater, but He is the greatest. Amen po ba? Kaya ang topic ngayon is about who is the greatest. Iba naman yan. Who is the greatest? Kasi nakalinya rin yan eh. Di ba? Yung He must increase. Kasi sa ibang salin na He must be greater. Di ba? And I must be lesser. I must be less. Amen? Now, ngayon, who is the greatest? Ayan, true greatness in the kingdom of God. True greatness in the kingdom of God. Kasi sa kaisipan ng tao, kuha na pala picture ay. Dito nga. Ang tunay na kaisipan talaga, our human nature, gusto natin mataas tayo. Sabi nga ni Pastor Abner kanina, talaga tayo, puno-puno tayo ng pride. Ha? Ay, hindi.
Hindi pala. Meron pala tayong pride. Malalaman mo kung ikaw ay ma-pride pa kapag ikaw ay sobrang sensitive. Halimbawa, ano ba naman lagi kang red? Bakit? Nasaktan ka eh. Kapag nararamdaman mo pa yung sakit, buhay na buhay ka. Di ba? Yung ego. Ano ba yung ego? Pastor, ano yung ego? Alam niyo po, si Pastor, teacher po siya sa grade. Ano yung ego? Ang ego ay self. So kaya pag malaki yung ating sarili, eh tayo talaga mabilis masaktan. Pero napakaganda. Yung topic natin ngayon, pag hindi pa naman tayo lumago. Ano ho? Eh, he must increase. And I must, siyang mataas, tayo ay mababa. Pero ngayon, ang aking teksto, ito po sa Matthew chapter 18. True greatness in the kingdom of God. Ganun din kasi yung pinaka-diwa nito. Tingnan nyo, Matthew chapter 18, verse 1. Ang sabi rito, at that time, the disciples came to Jesus and asked, who then is the greatest in the kingdom of heaven? He called the little child to him and placed the child among them. You know, and he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Verse 4. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Verse 5. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me. Susunod. Yan. Verse 6. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be thrown into the depths of the sea. Yeah. Who to the world because of the things that those people stumble. Such things must come, but who to the person through whom they come. 8. If your hands or your foot causes you to stumble, ang dapat gawin? Cut it off and throw it away. It is better for you to enter life lame or crippled than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into eternal life. Verse 9. And if your eyes causes you to stumble, close it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than 2 eyes. Ayan. So, sa verse 1, ay makikita po natin yung tanong, who is the greatest? Meron ba dyan? Hindi ko masyado na yung akin yun eh. Ayan. Who is the greatest in the kingdom of God? Yan po yung tanong. No? Pag sinabing greatest, ano yan? Ano pag sinabing greatest? Hindi na natin pinakatakina. Kasi yung greatest, ito yung superlative na great. Great, dakila. Greater, napakadakila. Greatest, pinakadakila. Tingnan niyo yung tanong ng mga alagad. Mga alagad yan. Sabi, Panginoon, Guru, sino kaya ang pinakadakila sa iyong kaharian? Gusto sabihin siya, ikaw yun. Di ba ganyan? Ayaw mo natin sinin kahit, alam niyo, naalala ko, no? At pwede ko pasok ito, pero hindi na ako aswag. Pero, naalala ko ng kwentuhan namin, hindi na ako naalala. Kasi, nung kainitan ko pa sa Panginoon, no, naalala ko lang po kayo. Nung ako'y kainitan ko pa sa Panginoon, di ba na, nakwento ako na, yun eh. Meron talaga, yung aswang. Totoo po yung aswang. Amen? Naniniwala po kayo aswang? Naniniwala po kayo sa aswang? Kung hindi, tingnan mo ang tabi mo.
Pagting Quezon? Sino ba tayo keso? Sino ang taga Quezon? Buti, wala. Pasok na kami yan. Pagkatapos, anniversary kasi, alam mo yung guitarist na wala, oo, may lahi ka. Hindi siya lahi eh, nahawaan siya. Aswak, nagigitara. No? Ang paborito ng kanta, To God be the glory. Aswak yun. Kaya nakakatakot nga kami sa akin. Kumakanta pa ng To God be the glory, aswak pala. Huwag na kayong maghinala sa katabi nyo. Wala rito. Amen? Sabihin nyo nga, hindi ako maswang. Ayan. Kasi, bakit? Kasi yung ang paborito, To God be the glory. To God be the glory. Pero aswang. Pero alam niya, nung siya na-deliver, sabi niya, kaya siya nandun para sirahan yung gawain. Para sirahan yung gawain. Amen po ba? Kasi yun ang gusto ng Diablo. Mawasak yung gawain. Amen po ba? Pero hindi pwede magtagumpay yun. Magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang ating itinataas. Amen? Wala tayong magtataas kundi si Lord. Kaya nga, dito, who is the greatest? Yung mga alagad dyan nagsabi, no? Nagtaka sila. Sapagkat, meron dyan, kakaibang sigo. They were thinking about, pag sinabing greatest, they were thinking about rank, position, importance. Perhaps they were comparing themselves. Sino ba? Lord, sino ba kayo sabi mag-preach? Yan, may competition. Naalala nyo? May lumapit na natin kay Jesus. May namin yung dalawang alagad. Si James and John. Masabi kay Jesus. Rabay, kung naman ito talaga nagkakawin na, pwede ba karoon itong dalawang anak? Ilagay mo sa kabila, sa kanan, at isa sa kaliwa. Narinig ng 10 alagad. Gigil na gigil yung 10. Mga sinasabi ko, ito mo yan! Di ba? Nagalit, nainis! Parang sa church, gano'n eh! Sip-sip kay pastor. Diyan lang, din bibigyan certificate. Alam, wala pa dito wala. Wala dito doon, wala. Kasi, ang mababait na talaga ngayon. Amen? Kali naman, palakpakan kayo. Sinabi, masusipag si Pastor Benung, si Pastor Nalme. Palakpakan, parang gusto na kami mawala. Palakpakan. Nasabi, pag masipag, ay matatapos na yung gawain, iputuloy na nila. Nasabi ni Pastor, kaya akin, dahan-dahan lang. Nasabi, yung Nalme masipag, palakpakan. Parang kami mawala. Di ba? Gusto niya na talagang pumalakpak. Pero isa natatakot din ng palakpak. Marami kasi bumabagsak sa palakpak. Pag nalulunod na sa palakpak, yung ayabang nyo, kunwari, Jesus is me! I was isa nakatalunod talaga. Amen po ba? At kapag nakatalunod, babagsak eh. Amen po ba? Kalumahan nga natin siguro. Kaya nga dito, sabi, sino kaya sa ating magaling mag-preach? Lord, sino kaya sa amin? Sino kaya yung mas malapit sa'yo, Lord? Sino sa amin yung karapat-dapat ng recognition, Lord? Diba? Parang ganun eh. Who is the greatest Lord sa amin? Nasyak sila sa sagot ni Jesus. Hindi nila naasahan sa sagot ni Jesus. Okay, hali kayo. Kayo matuto. Anong ginawa ni Jesus? Tingnan nyo. Jesus teaches us that God's definition of greatness is different from the world's
Iba yung definition ng greatness. Kay Lord, sa kanila kung sino may pangalan, kung sino sikat, kung sino kilala. Tama po ba? Pero kay Jesus, iba yung kanya ano. Pag ang sagot niya, ano kanya ginawa? Tinawag niya alin? Bata. Inilagay sa kanilang kalagitnaan. And then, sabi ko sa verse, true greatness begins with childlike. Di ba? Pagpapakababa pa rin. Kasi ang mensahe talaga, he must increase, I must decrease. Talagang pagpapakababa. Kaya sigurado ako dito sa Hong Kong Jews, talagang puro mapagpakumbaba. Sino mapagpakumbaba sa Amen? Amen! Eh, salamat. Baka mapagpakumbaba na. Nagbibiro lang ako kasi alam mo kayo nato na. Amen? Sabi dito, and he said, truly I tell you, unless you change, sinasabi ko sa inyo, malimang kayo'y para sabi niya, magbago na kayo. Puro kayabangan na nasa utak niyo. Puro gusto niyo makanyag kayo. Puro gusto niyo sino sa amin ang mataas, sino sa amin ang the best, sino sa amin ang mahusay, sino sa amin ang magaling. Hindi yan ang dapat yung isipin. Amen po ba? Hindi ba lang dapat natin isipin? Hindi. Sa kaya nga, pinagsinungaling na tao daw, sabi ni Direk Defenso, ang isang sinungaling na tao, sabi niya, ay ano? Naalala ko lang. Ano daw? Yung, ano ba yung nagtatawag? Yung nagtatawag sa ano? Yung nagtatawag sa ano? Pag may sasakay? Yung marker. Sabi, oh, isa pa. Ay, wala na. Sinungaling. O, pangalaman sinungaling yung mga beautician. Sister, ang ganda mo! Ang ganda mo! Wala ka kanina! Pero totoo naman. Hindi mo isang gano'n? Tama, gano'n ka, di ba? Nabigla ako. Pwede maangin. Di ba gano'n? Kailangan bulakan eh. Ang ganda mo. Tapos ang kinis mo. Kailangan lang natin masilip ang mukha mo. Kasi minsan, ganun eh, di ba? Yung gusto yung, ako maganda. Ako pinakagaling mo, ako pinaka. Pero sa kaharian ng Diyos, sa prinsipyo ng Panginoon at panuntunan nito. Gusto mo malaki na? No humility, no kingdom. Amen po ba? Yan ang sabi ni John. Di ba Tyson? Alam mo, tayo ako. Kahit tayong kanyang sapin, hindi ko pwedeng itali. Kasi mataas siya. Hindi siya greater. Siya ang greatest. Tapos kayo nahanap kayo, who is the greatest? Sino sa amin ang pinaka-dakila? Kaya tulong ni Jesus, ito. Gusto niyo kadakila? Ito. Maging bata kayo, katulad sa bata. Hindi sinabi, maging batang isip kayo. Amen? Hindi niya sinabi, maging batang isip kayo. Maging katulad kayo na sa bata. Bakit? Pag sinabi bang bata, umaano yan saan? Sa magpapa-kumbaba. Amen po ba? Kaya nga, pag sinabi natin great o greatest, pagdating sa greatest mountain. Anong greatest mountain? Ang galing, narinig ko sa likod. Mount Everest, di ba? Ano yung sabihin pag sinabi greatest mountain? Mataas. Okay. Pag sinabi she is the greatest singer. Oh, she is the greatest singer. Hindi, huwag mo. O papakumbaba eh. Hindi, pag sinabi she is the greatest, ano yung sabihin nun? Siya ang the best na singer. Pag sinabi, love is the greatest commandment. Ano yung sabihin nun? The most
important commandment. Amen po ba? Parang yan eh. Pag sinabing great, greater, greatest, big, more, most, big, biggest. Di ba? At para yan din sa atin. Kaya sabi, who is the greatest? Greatest eh. Hindi na sabi great eh. Greatest, pinaka. Kaya alam ni Lord, yung puso ng kanyang mga lahat, tumalagad ko sa bagay, ilan taong pala silang kasama, kailangan maayos ko ang puso. Kasi sa usapan Kristiyano, puso ang inaayos. Amen po ba? Kaya natin ninyo, ang tunay na definition ng greatness ay ano? Humility. Amen po ba? Kaya pag sinabing childlike, humility, ibig sabihin ito, trusting God fully, depending on Him daily, being teachable. Ang bata mabilis tulungan. Ang konteksto yung panahon noon. Ang bata, walang say. Ang bata, walang power. Ang bata, lalo sa panahon noon, dependent yan sa magulang. Imagine, kapag ang isang bata, naglalakad sa dilim, pero kapag hawak-hawak yan ng kanyang tatay, hindi siya natatakot. Alam niya kung siya sa dadalhin. Amen po ba? Nakadepende siya sa kanyang ama. At yun ang nasa namin. Gusto mo maging pinaka? Gusto mo maging greater o greatest? Magpakababa ka. Sumunod kayo. Amen po ba? Kaya nais ng Lord ay yung pagsusuko ng buhay sa Kanya. Kung paano tayo lalakad at kasama si Lord na may pagpapakumbaba, na hindi tayo nalalakad sa ating sarili lakas, kundi buong tiwala sa ating Panginoon. Ang batid, church, greatness, nag-i-start, hindi sa kung anong titulo natin. Nag-i-start po, tunay, na kadakilaan. Kapag ang puso natin sa sabi, Lord, kailangan ko na. Lord, wala ako. Wala akong magagawa. Wala ka. Amin po ba? Buong puso na pagkakawala sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Kaya nga, pupunta tayo sa pangalawa. Ang sabi, true greatness is shown by how we sabi na nyo ha, apat ang kuya. Paano natin itrato yung ating kapwa? Nagsimula sa pagpapakumbaba, tingnan nyo ha, try ko muna, and whoever welcomes one such child in my name, welcomes me. And then, if anyone causes one of these little ones, those who believe in, hindi po literal na bata, tinutukoy ni Jesus, tama? Kundi yung mga bata pa sa pananampalataya. Kita nyo? Sino sabi? If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble. Ibig sabihin ito, ang tunay na kadakilaan ay yung isang taong marunong magpapatulakan. At mula sa iyong pagpapakumbaba, marunong kang magsilbi sa iyong kapwa. From humility moves to responsibility. May responsibilidad. Ang isang tao nagmamature sa Panginoon, natututo magpakumbaba. Ang isang tao nagmamature sa Panginoon, natututo pagtumulong at maglingkod sa kanyang kapwa. Amen po ba? Kaya tayo lang dito, servant. Dahil tayo dito, nagtutulungan. Nakakabes. Amen po ba? Alam mo bakit? Alalayo ng iba dito eh. Amen? Sacrifice. Kaya nga ayaw para magtulungan. Ang tunay na dakina ayaw marunong tumulong sa kanyang kapwa para siya lumago sa pananampalataya. Di ba? Pakibinig natin isa, di ba yun? Jesus moves from humility to responsibility. Kaya kapatid, yung katabi mo may responsibility kaya para siya lumago. Amen po ba? May responsibilidad tayo sa bawat isa sa atin para tayo ay lumago. Guys, sabi ko, hindi po si Jesus literal sinabi niya ng mga bata.
Hindi po pagiging childish. Kundi tumutukoy sa mga mananampalataya, may hina pa sa pananampalataya, at saka yung vulnerable people. Yung mga talusubatan. Andito tayo, ang hirap. Ang hirap ko ni God, kapalus. Ako nga sa araw na nakakabis na sa akin eh. Ang hirap. Minsan may pangit pang balita na nakasusulat ng ating damdamin. Kaya minsan dapat unawain natin, pag may kang ulo, parang may siya, yung parang may pinagdadaanan siya. Lahat tayo may kanyang pinagdadaanan sa buhay. Andito tayo, nagtutulungan, nag-aakapan, kapit kamay tayo na magpapalakasan. At ang tunay na magpapalakas sa atin ay ang ating Panginoon Kristo at ang kanyang Espiritu Santo na nananahan sa atin. Yun ang ating kalakasan. Amen po ba? At kalakasan natin ang bawat isa. Sister, anong problema mo? Andito lang kami. Sister, anong problema mo? Andito lang ang church. Amen. Andito lang kami. Buti wala din pastor. May mga wala nasabi. Ito na ako sa one child. Eh, so, chulman man. Eh? Oh, chulman. Nakakalimutan. May isa wala ko bang mawag. Nabal ako. Ang dami puno ng bigat. Puno ng bigat. Kami nagkalik tayo sa kabila, ha? Bilang magkwento lahat ng bata, kagaya ng isa pa ng bigat. Alam mo, mahal ka namin. Ito yung church na tamat sa'yo. Sila, mahal ka ng Jesus. Eh, lagi mo bakit hindi ko ma-feel. Yung mga sinabi ko, yun ang gusto kong ma-feel. Ito lang ka kay Lord. Tumanggap kay Lord. Tumanggap kay Lord. Tandaan mo natin kay Lord. May maramdaman ka man, o walang maramdaman, na manalig ka sa session. Siyang nagsusuporta tayo. Meron siyang asawang sabi, yung si Jesus Christ. Hindi naman kilala na taga-swang. Taga-tsuman. Hindi naman sa kilala. Pero kanina, sabi sa akin yung Neil, Pastor, nakataw, bakit? Di ba may umabot sa'yo? Pinagkaya ko, Aba, nag-pray na. Sabi ko, iba na daw siya ngayon. Hindi ko siya pray. Alam niyo, ang pakalaga daw, yung kasuwitan niya, may baka may pinagdadaanan. Tumulong tayo na, nagpahalaguan tayo. Unawain natin ang bawat isa. Kung gano'n ang gagawin po natin, magsimula sa pagpapakuha, magsimula sa pagmamalasakitan, at may responsibilidad tayo sa bawat isa. Maniwala kayo, lalagaw ang Diyos, Hong. Kasi kung sabi ni Jesus, kung ako itatas niyo, tao palalakitin ko. Amen? Taas na natin si Lord. Totoo, magaling po si Pastor Abner natin siya. Mabait si Pastor Abner. Ang galing talaga. Ang galing magluto. Diba? Totoo. Ang galing mamlatsa. Yung ituulang na hindi masarap sa amin, ito ang sarap pag siya magluto. Hindi pala po, okay ito. Pero hindi naman. Pero, ang itatas natin, ang galing, ang samahan, si Jesus. At yun talaga ang mission ng Diyos. Amen po ba? Sama-sama natin kasi Lord. Ang Lord ang magdadala ng mga tao. Amen po ba? Ang Diyos ang magpapalago sa buhay po natin at kapita po natin na hindi naman, dami natin yun. Sa taon, mas madami tayo. Amen po ba? Kaya sama natin Lord. Kaya nga, ang tunay na greatness ay makita yan kung paano natin itrato ang bawat isa. I-treat natin ang bawat isa. Tingin sa akin. Hindi po kung gano'ng kadami ang ating samahan. O kung gano'ng kadami ang ating influensya. Ang mahalaga kung gano'ng kadami ang ating natulungan para lumago sila. Amen? Tulungan natin ang bawat isa. Hindi naman lagi malakas si sister, di ba? Hindi naman lagi malakas sa bawat isa sa atin. Pero dapat andito tayo na andito ako para tumulong.
Amen po ba? Nakakama po ba natin? Kaya nga po, true greatness is shown by how we treat others. Amen po ba? Ang tanong, ito ang tanong. Do my words build faith or break it? Or do my actions point people to Christ or away from Him? Yung buhay ko, mo, hindi ba lahat nagbabasa ng Bible? Si Pastor Rowan naman kanina. O, sino ba dalang Bible? Wala naman dalang Bible. Bakit hindi dalang Bible natin kaya, di ba? Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin yung physical Bible. Tama? Mas maganda pa rin. Kaya lang ito dala namin, ang hirap, ang bigat. Parang ang bigat yung Bible, hindi may Pastor Hunter, NIV, Standard Bible, ang bigat. Dala ko pa uwi. Salamat. Pero hindi ba dala magawa pa kayo ng basahan po yun? No. Dapat po, dala po natin ang ating Biblia. Eh, yung mga tao sa labas, hindi mo sila nababasa ng Biblia. Tama? Ano ang binabasa nila? Buhay natin. Amen? Ang mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, ang binabasa niyan, tayo. Yung buhay po natin. Kapag nakita niya na totoo yung ating binabasa sa ating buhay, magbabasa yan. Mabasa nga rin. Parang dati naman siya. Ganito, may parang iba na siya. Ano ba meron ka? Tama? Diba, sister, ganun nangyari sa'yo? Sabi na marami. Sabi isang kapatid dito, yung dalawa, may dalawang text, may verse na, puro Jesus na, puro Lord na. Diba? Dati, alam mo, hiyap ka, Hong Kong, hindi ako makapag-Chinese. Ano ba yun? Diba? Pero ngayon, ang ganda ng Lord. Yeah. Diba? Nasa siya na lang. Alam mo, mahalaga po yan. Ayun po ba? Kaya po, yung action natin, yung pananalita natin, dapat hindi ba nakakis na lumapit kay Lord. Pangatlo, true greatness requires radical holiness. No? Kasi ganyan ang sabi dito. Kung daw po yung ating kamay o paa ang nagiging dahilan para ma-iso, ano sabi? Putol. Ay, huwag naman, hindi ito literal na. Baka may magpaputol ng paa. Magpaputol ng kamay. Hindi po ito literal. Ang ibig sabihin lang, magbago na. Amen po ba? Dapat may pagbabago. Ang tunay na kadakilaan ay ano? May pagbabago. Kung ang isang bagay sa atin ay nagpapalayo sa ating Panginoon o yung iba ay nagpapalayo at alam natin na dahil sa gano'n ay yung iba ay napapalayo kay Lord, ipag-pray natin at sabihin natin, Lord, ayoko po nito. Ayusin mo buhay ko, baguhin mo po ako. Amen po ba? Hindi sabi, kasi kapatid niya, ganito ako sa ganito ako, ano magagawa mo? Hindi gano'n. May pagbabago dahil tayo na kay Kristo. Hindi natin kayang baguhin ang buhay po natin. Hindi po natin kayang baguhin ang ugali natin. Pero kapag ang buhay natin ay suko natin kay Lord, si Lord ang magbabago. At doon natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Kung hindi natin kaya, magagawa natin hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa biyaya, tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang tunay na kadadalaan. Nagsimula sa pagpapagawa. Nagkaroon ng responsibilidad. At lalo ka nagbabago. Pagtulong sa kabanalan. Yung mga bagay na alam natin magpapalayo sa atin sa Panginoon, alisin natin yan. Amen po ba? Amen! Medyo kapag sobra tayo mag-TikTok, okay lang, wala masama sa TikTok, ha? Pag sobra naman at puro TikTok na lang, hindi nababasa ng Bible. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero dapat, hindi ako lang sa Bible. Hindi ako ipaparating sa iyo. Kagaya ko lang yung iyo sa mga. Di ba? O minsan, nahuhuk tayo kung sa nobela ng Egypt na laging mayaman at naging mahirap.
hahanapin mo. Alas 12 na, makatulog na. Hindi pa rin mahanap. Minsan nakukuha tayo sa ganon. Nawawalan tayo ng time ng pray. Nawawalan tayo ng time ng pagbasa ng Bible. Amen po ba? Yung mga bagay na alam natin magpapalit sa Lord, medyo putol. Amen po ba? Huwag tayo sa tapos tayo naroon. Amen? Napakahalaga niya. Ako ay madalas pong ma-review. Pero, salamat kay Lord. Kasi doon tayo nababago. Amen po ba? Last. Isa pa. Pakipindot na. Yan. True greatness is found in servanthood. Tingnan niya sabi. Mark 9:34. Kasi pareho ng context kung pareho ng gamit. Tingnan niya sabi. But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. Bakit talo-talo? Sino kaya sa atin ang magaling? Sino kaya sa atin ang angkong? Yan. Ang gano'n, di ba? Mga lalaki yung lagay niya. Nung talagang nagtatalo-talo sila. Ay, ewan ko. No, kasama na ng Jesus niya. Mahilig pa magtalo-talo kung sino pa ang magaling. Kung sino ang nakila. Pero sabi niya, sitting down. Yan. Ito. Nung araw, kapag ang guro ay umupo, ibig sabihin, may magandang sasabihin. Mahalaga yung sasabihin. Tama? Ulitin ko, nung araw, kapag yung teacher o rabbi ay umupo na, lalapit yung mga estudyante. Ibig sabihin, may sasabihin mahalaga. Amen? Baligtad po ngayon eh. Ang teacher tumatayo. Di ba? At ako po, yun ano. Kaya lapit sa kanya, ano kayo gusto eh? Then Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first, must be the very last. And the servant. Gusto mo maging ano? Takila? Ito, paglipit kayo. Maglipit kayo. Sa atin walang boss. Sa atin walang magaling. Gusto mong ikaw magpastor? Maglipit ka. Si Jesus na sa ating sampo, pumunta ako rito, hindi pa paglikuran upang lingkod. Amen po ba? Kaya lahat tayo ay lingkod ng ating Panginoon. Walang mataas. Nagkataon lang na may pisto. Nagkataon lang na may bishop. Nagkataon lang na may mga leaders para maging maayos. Pero hindi ibig sabihin, mataas sila kaysa sa atin. Amen po ba? Kundi tayo lahat ay lingkod ng ating Panginoon. Kung gusto mo maging nila, paglingkod tayo sa bawat isa. Huwag tayo umanap ng recognition kaya sinabi ko namin. Huwag natin masyadong umanap ng titulo. Hanapin natin. Atos tayo na mapaglingkod natin ang ating kapwa. Totoo, mas masarap kung sino nag-promote sa atin. Amen? Not self-promotion, but God's promotion. Amen ba? Kaya nga, servanthood is not a weakness. It is strength under control, motivated by love. Mahal niyo po ba si Lord? Mahal niyo po ba kayo kapatid? Gawin mo na. Sabihin niyo, mahal kita. Andito lang ako para sa iyo. Amen. Mga kapatid, alam ko hindi labas sa iyo yan. Labas sa bibig yan. Kaya sa puso. Amen? Sino magpupulungan kung di tayo? Sino magpapalalahanan kung di tayo? Andito tayo! Dahil may nagagawa ang Diyos sa atin! Atin kami tayo gumawa na may pagpapahumaba at nasa puso natin, Lord, isa lang ang aming itataas sa Diyos family. Ikaw yun. Ikaw yun. Walang isa na itataas. Amen po ba? Hindi po ang pangalan ng Diyos, lalo hindi ang pangalan ni Pastor Abner, lalo hindi ang pangalan ni Pastor Annabel, kundi ang pangalan ni Jesus. Lalo hindi ang pangalan ng bawat isa sa atin. Pero sa ating personal buhay, dapat sabihin natin, Lord, nataas ka na buhay. Ibabago lang. Amen po ba? Yung aking pagiging sensitive word, yung ayos ng word, hirap. Ay hirapan ako, masyado ako mabilis masaktan. Masyado ako mabilis
Pero may nakakakiso. Tutulog mo. Hindi yung ano mga kakao. Yung mga bagay. Alisin mo doon. Mga bagay. Amin po ba? Kasi nasa ng Lord. Tayo sama-sama Lord. At nakita talaga, tayo may tema ganito. Kasi hindi lang basta nagkaroon tayo ng tema. Ang ibig sabihin niyan, gusto natin, yun ang mangyari sa akin. Ito, dinideklara na namin, Lord. Ang nais namin ito, may taas. Kami po. May yan po ang nais namin. Amen? Sino may taas? Si Jesus. At ang buhay po natin ay po. Kailan na sa hapong ito, meron pa tayong groupings. May groupings. So, meron pa ano ba yung groupings? Sa first step, mga kapatid, inulit